Magandang umaga po sa bawat isa. Buksan po ninyo muli ang inyong pong mga Biblia sa Titus chapter 2. Titus chapter 2, kung saan pinag-aaralan po natin every Sunday ang Book of Titus. At dito po sa Titus chapter 2, kung naalala po ninyo last week, ine-exhort po ni Paul ang mga servants na kailangan nilang maging obedient unto their own master. Huwag silang magnanakaw, huwag silang mag-misappropriate ng mga asset na pinagkatiwala sa kanila, huwag silang magsasalita ng laban sa kanilang mga master, kasi binanggit po ng huling bahagi ng verse number 10, that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. Alam niyo po ba mga mananampalataya na sa pamamagitan po ng actions po natin bilang Kristiyano, pwede nating ma-beautify ang doctrine of God. At ito pong verse number 10 na doctrine na tinutukoy po dito, ito po yung referring to the soteriological doctrine ng Panginoon. Kasi nabanggit po doon, doctrine of God, our Savior. Yung mga katuruan ng Diyos, yung mga katotohanan ng Diyos, patungkol sa kaligtasan. At alam niyo po ba bilang mga mananampalataya na kung tayo ay magpapakita ng godly living sa ating buhay at ito'y mamamasdan ng mga taong nasa paligid natin, ang doctrine of God ay nabu-beautify. Nabu-beautify. Ibig sabihin, magkakaroon ng tao ng interesado na, wait, yung doktrina ng Panginoon, kamangha-mangha siya. Right. Kasi itong mga servants na ito, na naging Kristiyano, na naging church member, na bago ang kanilang buhay. Nagkaroon sila ng bagong attitude toward the owner. Ano meron sa kanila? At sa pamamagitan ng action ng mga servants, ay ma-beautify yung doctrine ng Panginoon. From verse 12 to 11 to 14, ipapaliwanag po ni Pablo kung paano ang doctrine of God ay nabu-beautify. Paano nangyayari na sa pamamagitan ng actions ng mga servants toward their master, ay nagkakaroon ng adornment or beautification or decoration ang doktrina ng Panginoon. And I believe, ito pong verse 11 to 14, ito po yung parenthesis. Kasi kung titingnan po ninyo yung structure ng chapter 2, pagkatapos ng verse number 10, verse 15 po yung kadugsong po niyan na exhortation kay Titus. So we can treat yung verse 11 to 14 na ito po isang parenthesis na nagpapakita paano Paul nangyayari na sa pamamagitan ng actions ng mga servants ay nabu-beautify or na-adorn yung doctrine of God. Now, ngayon pong umaga, babasahin ko po yung verse 11 to 14. Sundan po ninyo ako sa inyo pong mga Biblia. Titus chapter 2, verse 11 to 14, For the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Shall we pray? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon dahil meron po muli kaming kalayaan na pag-aralan po ang Titus chapter 2. Salamat Ama dahil ang inyo pong biyaya na kayang magligtas ay inyo pong ipinakita sa amin. At salamat din Panginoon sa ginagawa po ng biyaya po ng Diyos na nagtuturo po sa amin na mag-produce ng kabanalan, mag-produce ng denial sa mundo, at higit sa lahat maging katulad ng aming pong Panginoong Kristo. We pray Ama na sa umagang ito, patawarin niyo po kami sa aming pong mga kasalanan. Panalangin namin ang banal na Espiritu po ang magbigay ng kaunawaan upang ma-properly namin ma-interpret at maunawaan ang inyong pong salita and ma-apply po namin ito sa aming pong mga buhay. Tulungan niyo po kami, Ama, sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Nakikita po ninyo sa verse number 11 na merong subject na in-introduce si Paul kay Titus.
Pagkatapos niyang ipaliwanag, Titus, kailangan mong i-exhort ang mga servant na dapat ganito ang kanilang mga behavior kasi yung kanilang action pwedeng ma-beautify yung doktrina ng Diyos na ating tagapagligtas. And then dito sa pamamagitan ng 11 to 14, inintroduce na kay Titus yung subject ng biyaya po ng Diyos. The grace of God. The grace of God. The grace of God. Now, knowing these verses, habang pinag-aaralan ko yung mga verses nito, I found myself na napakarami ko pang hindi alam sa biyaya ng Diyos. Akala ko dahil ilang taon na akong Kristiyano, pag sinabing biyaya ng Diyos ay ilang beses kong napapakinggan yan sa church, ilang beses kong naaaral yan, alam ko na ang biyaya ng Diyos. But when I encountered these verses, I just realized I still need to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. At dito po nakamamangha kung paano ipinakita ni Paul, in-structure niya po itong verse 11 hanggang verse 14 sa tatlong bahagi. Kung paano yung grace of God had appeared. The grace of God appeared. Past tense, sa nakalipas, ang biyaya po ng Diyos ay naging hayag, naging visible. Makikita niyo sa verse number 11, had appeared to all men, which we're going to talk about later. Makikita niyo din po dito sa verse 11 to 14 na ang biyaya ng Panginoon, ito po ay nagte-train. Trains. Present tense. Currently, meron pong ginagawang action ang biyaya po ng Diyos na nagte-train siya ng mga Kristiyano. At pangatlo, sa verse number 13, yung pong tinatawag na sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, we are looking for something. Yung blessed hope, yung pagbabalik ng ating pong Panginoon sa Kristo. Past, present, and future, ang biyaya po ng Diyos ay merong epekto sa taong nanampalataya kay Jesus Christ. At dito po binibigyang diin ni Paul na itong grace ng Panginoon can be beautified, can be adored kung ang buhay natin ay tama at nakikita ng mga unbeliever na tayo ay may pamumuhay na maka-Diyos, na makatuwiran. Now, tingnan po natin, ngayon pong umaga, titingnan po natin yung verse 11 and 12 kung saan nagpapakita paano ang biyaya ng Diyos ay naging hayag sa nakalipas at paano ang ginagawa ngayon ng biyaya ng Diyos na pagtitrain or pagtiteach sa ating pong mga mananampalataya. Sa verse 11, mapapansin niyo po, gumamit po si Paul ng conjunction na for, ibig sabihin, yung verse number 10 ay kadugso ng verse number 11. Using the word for, ine-explain po dito ni Paul kung bakit ang mga servant ay kailangang maging obedient sa kanilang mga master upang ang biyaya, ang doktrina ng Diyos ay ma-beautify. Binabanggit po dito ni Paul that the grace of God that bringeth salvation, ibig sabihin, ito pong biyaya po ng Diyos, ito po ay nagre-resulta po ng kaligtasan. Ito po ay nagdadala po ng kaligtasan. Ang tanong, Brother RJ, paano? Kung ikaw sa umagang ito ay magsisisi sa iyong mga kasalanan at ikaw ay mananampalataya kay Jesus Christ, hindi mo na kailangan gumawa. Hindi mo na kailangan magpabautismo. Hindi mo na kailangan kumpletuhin ang lahat ng sakramento. Hindi mo na kailangan gawin ang maraming bagay dahil ang kaligtasan po ay biyaya. Ibibigay po ito ng Diyos na libre sa mga taong magsisisi at mananampalataya. Kaya po yung grace of God, binanggit niya dito, it bringeth or it produces salvation. Referring na ito pong grace of God na ito, this is the saving grace. Ito po ay biyaya na characterized by its saving power and purpose. Now, kung kaibigan, sa umagang ito ay hindi ka paligtas, pwede mong maranasan ang biyaya po ng Diyos. Ang biyaya po ng Diyos ay nararanasan po ito ng tao. At kung ikaw ngayon ay hindi ka paligtas, kailangan mo magsisi at manampalataya. You don't need to work. You don't need na maging mabuti. Kasi wala po talaga, in reality, wala pong ni isa po sa ating mabuti. Kung titingnan po ninyo ang standard po ng Diyos, napakabagsak po ng ating pong pamumuhay. Pero kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus Christ at aariin mo na ang ginawa niya sa krus ay kabayaran sa iyong kasalanan, ibibigay po sa iyo ng Diyos ang biyaya niya at ikaw ay maliligtas.
So, binanggit dito ni Paul na ito pong grace of God na ito, it bringeth salvation. It bringeth salvation. At binanggit niya sa huling bahagi ng verse number 11, the grace of God had appeared. Had appeared. So, sa original po na Greek, of course, sa Greek po, hindi po, kahit yung mga words ay iba yung arrangement, hindi po nawawala doon kung ano yung subject, ano yung verb, ano yung direct object. Kasi sa bawat word, nakadikit po sa word na yon kung ano yung function ng word sa sentence. Pero sa Greek po, ang mga writer, katulad ni Pablo, inuuna nila yung word na ine-emphasize nila. At dito po, kung titingnan yung original word, original verse sa Greek, ang unang word na sinulat po ni Pablo ay yung word na had appeared. Na nagpapakita na ine-emphasize niya dito na ang biyaya ng Diyos ay nahayag, ay namasdan or naging visible. So ginamit sa original po, the phrase had appeared, which is epampaine, is mentioned first, showing emphasis. Binibigyan emphasis dito ni Paul. Pero ang ibig sabihin po nito, yung word na had appeared, ang ibig sabihin po noon ay to make, literally means to become visible. Dati nakatago ang isang bagay, dati ang biyaya ng Diyos ay hindi hayag, nakatago siya, and merong point ng history kung saan hinayag ng Diyos ang biyaya niya, had appeared. At ito po ay nasa aorist tense. So pag sinabi pong aorist tense, ito po ay isang completed action in the past. Isang pangyayari po sa nakalipas. Sabi ni Pablo, merong point ng history ng nakalipas kung saan ang biyaya ng Diyos ay naging hayag, ay naging visible. Pinapakita po ng aorist tense na ito pong event na ito is a decisive, a completed event, or historical manifestation ng biyaya ng Diyos. At hindi ito ongoing process. Yeah. Hindi sinasabi dito ni Paul na ang biyaya ng Diyos ay palagi at continual na nahayag. Merong exact point ng history kung saan nahayag ang biyaya ng Diyos. So pinapakita ng word na ito na merong time na kung saan ang biyaya ng Diyos ay hindi manifested. Naunawaan niyo po? Kung merong point of time na ang grace of God had appeared, merong point of time din na ito'y nakatago, na hindi ipinakita ng Diyos ito. Ang tanong, Brother RJ, kailan nangyari ito? Kailan ang biyaya ng Diyos na dating nakatago ay hinayag ng Panginoon? Kailan? Go over in Colossians 1. Marami po tayong cross-references, but please bear with me. Babasahin po natin ito. In Colossians chapter 1, in the book of Colossians, si Paul po, pinakita niya dito, in Colossians chapter 1, verse number 26, basahin po natin ng sabay-sabay, Colossians 1:26. Ready? Read. Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to His saints. So, verse number 26, pinakita dito ni Pablo sa mga Colossus church members na hindi hayag na ang mga hintil ay makakasama sa kaligtasan na pinalano ng Diyos. Pero nirebel ito ng Panginoon. Verse number Colossians 2:3, in the same context, sinabi dito ni Paul na sa Panginoong Kristo, in whom are hid all treasures of wisdom and knowledge. Na simula pa lamang sa Diyos mismo, sa ating Panginoong Kristo, kung saan nakatago ang lahat ng treasures of wisdom and knowledge. Na sa Panginoong Kristo, puno ang Panginoong Kristo ng yaman, ng katalinuhan at kaalaman. Go over in Ephesians 3:9, so nakita natin sa book of Colossians na hindi alam pala ng mga tao na ang mga Gentiles ay makakabahagi sa kaligtasang pinalano ng Diyos. At sa Panginoong Kristo nakatago ang yaman, ang kaalaman at karunungan. In Ephesians 3:9, Ephesians chapter 3 verse 9, basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? Read. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus Christ. So ito pong verse 9, referring pa rin po ito sa salvation po ng mga Gentiles, salvation po ng mga tao. At sinabi dito ni Paul na yung mystery na ito,
ito ay itinago ng Diyos sa kanya from the beginning of the Word. From the beginning of the Word had been hid in God. Itinago ng Diyos sa tao. Itinago ng Diyos sa kanyang sarili. At dito, alam natin sa Old Testament, merong itong salvation na ito, yung biyaya ng Diyos na ito'y nakatago sa kanya, pero meron itong shadow na namamasdan po ng mga tao. Hoy, go over in Hebrews chapter 10. Kahit ito'y nakatago sa Diyos, merong shadow ito na nakikita ng mga tao, specifically mga Hudyo. Go over in Hebrews 10 verse 1. Hebrews chapter 10 verse 1, basahin natin po ito ng sabay-sabay. Hebrews chapter 10 verse 1. Ready? Read. For the law having a shadow of good things to come, not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offer year by year continually make the promise thereunto. Perfect. Yung pong plano po ng kaligtasan, yung biyaya ng Diyos na nakapagliligtas, ito itinago niya sa kanyang sarili from the beginning of the Word, pero meron siyang shadow na ipinapakita na yung salvation ng Panginoon ay nakikita sa mga animal sacrifices. Na yung mga Hudyo, nagkakasala ang mga Hudyo na instead sila yung mamatay sa kanilang kasalanan, magdadala sila ng animal sacrifices at yun ang magbabayad ng kanilang kasalanan. At sabi ni Paul, yun ay shadow ng kaligtasan ng Panginoon, ng mga things to come. Specifically, yung gagawin po ng Panginoong Kristo. Go over in 1 Peter 1:10. Go over in 1 Peter 1:10 hanggang verse number 12. Yung pong kaligtasan na ginawa ng Panginoon na ni-reveal to some point of degree, it was hidden even sa mga angel. Alam niyo po ba na kahit ang mga angel, hindi nila alam ito, even mga prophets. Go over in 1 Peter chapter 1, verse 10 to 12. Basahin po natin ito. Ready? Read. Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you, searching what or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. Unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you, with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. Yung pong grace of God na itinago ng Diyos sa kanyang sarili from the beginning of the world, na sinashadow ng mga animal sacrifices, yun po ay in-inquire at sinaliksik po ng mga propeta. Pinilit nilang alamin ano yung grace of God, ano yung salvation na inanda ng Diyos sa tao. At even yung mga angels, sabi ni Peter, which things the angels desire to look into. Even ang mga anghel sa kalangitan, kahit yung mga anghel, hindi nila alam ito. Pero, kailan ang tanong, Brother RJ, kailan nag-appear, kailan na-manifest yung kaligtasan na ito? Go over, for example, in 2 Timothy chapter 1, 2 Timothy chapter 1, verse 8 to 10. 2 Timothy chapter 1, verse 8 to 10. 2 Timothy chapter 1, verse 8 to 10. Basahin ko po ito, sundan ninyo ako sa inyo pong mga Bible. Sabi ni Paul kay Timothy, "Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the affliction of the gospel according to the power of God, who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished death and had brought life and immortality to life through the gospel." Binanggit po dito ni Paul kung kailan nag-appear, kailan na-manifest. Dati nakatago sa Diyos, dati sinasaliksik ng mga propeta, dati pinipilit ng mga angel na tingnan yung biyaya ng Diyos, dati ito'y pinapakita lang na shadow ng mga animal sacrifices. Pero sinabi ni Pablo, nung si Jesus Christ ay nagkatawang tao, siya'y namatay sa krus, siya'y inilibing at nabuhay namang muli,
doon po nahayag ang biyaya ng Diyos. Yeah, that's right. At hindi lamang po doon, yun po ay pinroklama din ng mga apostol. Kaya po ang mga apostol, ang mga churches that time ay nag-witness kasi pinapatotohanan po nila na nandito na at nahayag na ang biyaya ng Diyos sa lahat po ng tao. Kaya hanggang ngayon po, aren't you glad na nahayag na ang biyaya ng Diyos? Amen. Ano pong implication po nito? Ano pong pinapakita nito? Gusto ko pong pansinin ninyo, sino yung beneficiary ng appearance ng grace of God? Sa huling bahagi ng verse 11, balikan po ninyo yung Titus 2:11. Sino yung nakakita? Sino yung nakamasid? Sino yung nag-benefit sa appearance of the grace of God? The grace of God that bringeth salvation had appeared to all men. Sa lahat po ng tao. Dito po ay pinapakita ng Panginoon na hindi po siya nagliligtas ng mga pinili lamang. That the Lord didn't choose or select or elect na iilan lamang yung maliligtas kasi sabi ng Panginoon, yung kanyang biyaya ay kanyang ginawang visible sa lahat po ng tao. Kaya po wala pong tao na nasa impyerno ang magrereklamo, Panginoon, hindi ko namasdan, hindi ko nakita ang biyaya mo. Ipapakita ng Diyos, bubuksan niya yung book of works at ipapakita niya na naabot ng biyaya ng Diyos ang tao na yun. That's right. Na anong implication po nito sa atin? Implikasyon po nito na ang kaligtasan po ng Diyos ay available po sa lahat po ng tao. Even ngayon pong umaga, kung kaibigan hindi ka paligtas, alam mo, ginawang hayag ng Diyos ang biyaya niya at to the point na napapakinggan mo ang message nito, ito po yung bahagi ng kanyang biyaya. Upang ikaw, kaibigan, ay magdesisyon, magsisi ka sa iyong kasalanan at ikaw'y manampalataya kay Jesus Christ. That's right. Yan po ang biyaya po ng Panginoon na namasid or nahayag sa lahat po ng tao. Para po sa mga Kristiyano, hindi ba kayo nagagalak na inabot kayo ng biyaya ng Diyos? Yes, sir. Inawit nga natin kanina sa hymn number 44, meron bang kakaiba sa atin kung bakit inalaw ng Diyos na tayo ay maabot ng biyaya ng Diyos? Kung titingnan ko yung sarili kong buhay, nakikita ko na hindi ako karapat-dapat na maabot ng biyaya po ng Diyos. Pero kung ikaw ay ligtas, Kristiyano, one thing is sure, inabot ka ng biyaya ng Diyos. Ang tanong, yung truth na yan, mababago kaya niyan ang iyong manner of life? Just imagine, sino ka para abutin ang biyaya ng Diyos? Sino ka? Yung biyaya po ng Diyos, yung kaligtasan, pinalanan niya yan before the world began. Even yung mga angels, even yung mga prophets, they tried to search for it. Pero ito'y hinayag ng Diyos, pinakita ng Diyos, at to the point na namasdan mo ito. Kung titingnan po natin, tayo pong tao na makasalanan, dapat iniwan na tayo ng Diyos sa mundo ng kadiliman. That's right. Iniwan na tayo sa dilim ng kasalanan na ating ginagawa. Pero yung biyaya niya ay hinayag niya sa atin. That's right. At I think, kung marirealize siya ng mga mananampalataya, that could change our lives. That's right. And kung mababago ang ating buhay, we can adorn the doctrine of Christ or God. So, makikita niyo po dito, yung past appearance, yung decisive event kung saan nung si Kristo po ay nagkatawang tao, namatay sa krus at nilibing at nabuhay namang muli, at ito ay pinroklama ng mga apostol, yun po yung event kung saan the grace of God had appeared. Ngayon po, wala na pong hinahanap tayo na nakatagong biyaya, kundi ito ay nahayag na sa bawat isa. Continuing po, sa verse number 12, nakita niyo po dito, makikita natin sa verse number 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So using the participle teaching, yung pong word na teaching, yun po ay participle sa original, yun po ay minomodify ng word na yun, yung word na grace. Yung pong word na teaching sa verse number 12, kung titingnan niyo yung grammar, so a little bit of grammar, minomodify niya yung subject na grace. Meaning, the grace of God teaching us.
the grace of God is teaching us. Ipinapakita po ng word na teaching, ito po ay word na ibig sabihin ay to train, or ibig sabihin to discipline or to educate. Hindi po ito yung teaching na ginagawa po natin ngayon na didasco na ako ay nag-teach ng formally. Yung pong teaching na ito po yung kung paano ang parent ititrain niya yung kanyang anak. Kung paano, halimbawa, meron kang kabady sa work na newly hired, na kailangan mo siyang i-train in parallel with you. Na ito pong training ito, more on ito ay training, or yung word na teaching rather, more on ipinapakita po nito yung train mo, or pagdidisiplina mo, at pag-educate mo sa isang tao. At yung grace of God, alam niyo po ba, tayo ay tinitrain po nito na gawin ang dalawang bagay. Ang grace of God, meron tong ministry or meron tong ginagawa sa ating mga Kristiyano na pagte-training upang ma-produce yung dalawang bagay. Ano yung dalawang bagay? Ano yung dalawang attributes? Binanggit po dito ni Paul yung isang negative attributes, negative at isang positive attributes. Ibig sabihin, ang grace of God na nagpakita nung si Jesus Christ ay namatay sa krus, yung palang same grace, ito ay nagtitrain sa atin bilang mga mananampalataya na ma-produce yung negative attribute, mawala yung negative attribute, at ma-produce yung positive attributes. Ano yung dalawang bagay na yan? Una, yung negative, sabi doon ni Paul, denying ungodliness and worldly lust. Ang biyaya po ng Diyos, ang katotohanan na sinasabi ng Scripture, ang grace of God, tinitrain po tayo bilang mga Kristiyano na matutunan natin ang denial sa worldly lust and ungodliness. Amen. Pag sinabi pong denying, ibig sabihin po nito to deny or to refuse or to say no decisively. Gusto ng sarili mo ang ungodliness and worldliness, pero pwede kang turuan ng biyaya ng Diyos to say no to yourself. That's right. Denying. At very interesting po, yung word na denying, ito po ay in aorist tense. Aorist tense, pag sinabi po ng aorist tense or aorist tense, ibig sabihin po nito, hindi to ongoing. Ibig sabihin, hindi pala tayo tinitrain ng biyaya ng Diyos na regularly, day by day. Sabi ni Paul, hindi ito day by day denial. Hindi ito ongoing denial. Yes, we know na kailangan nating itanggi ang ating sarili in the day-to-day basis, pero iba po ang tinutukoy po dito ni Paul. Ibig sabihin dito ni Paul, sa isang Kristiyano, merong point of time na tuturuan ka ng biyaya ng Diyos na i-deny mo entirely, decisively, a one-time event, ang worldly lust and an ungodliness. Kaya dito niyo po makikita na talagang kung ang isang tao po ay saved, meron kang fruit of repentance na makikita sa taong ito. Kasi ang tao pong ligtas na nakaranas ng biyaya ng Diyos, siya'y tuturuan na i-deny ang worldly lust and ungodliness. Dito, pag sinabi pong ungodliness, yung two objects that a believer should deny, una, yung ungodliness, referring po ito sa irreverence toward God, meaning yung wala kang paggalang sa Diyos or namumuhay ka nang walang pagpapasakop sa otoridad ng Diyos. Yan po yung ungodliness. Ibig sabihin, kung ikaw ay tao na namumuhay ka nang walang pagkilala sa Diyos, you're ungodly. You have ungodliness. Tinuturuan tayo ng biyaya ng Diyos na merong point of time na i-deny natin ang isang buhay na puro ungodliness. Pangalawa, pag sinabi pong worldly lust, that the second object that the grace of God is teaching us to deny is the worldly lust. Pag sinabi pong worldly lust, ito po yung all kinds of desires, all kind of craving, all kind of longing that belong to this world. Lahat ng klase ng pagnanasa na characterize ng mundong ito. Lahat ng klase ng pagnanasa na oppose sa kalooban ng Diyos. Let's give an example. Desire ng mundo na pakinggan yung musika ni Satanas. Ang worldly music po, yun po ay worldly lust. Ano pa? Yung lust ng tao na mag-fornicate. Lust ng tao na manood ng pornography. Last ng tao na gumawa ng
kasakiman toward his fellow. Yung pong worldly lust, ito po yung nagpapakita ng craving, yung longing, yung desire ng tao na sawayin ang kagustuhan ng Panginoon. Yeah. At ang biyaya ng Diyos, sinabi ni Paul, siya ay nagtitrain upang ang isang Kristiyano ay i-deny niya yung ungodliness, yung buhay na walang pagkilala sa Diyos, at yung worldly lust, yung craving, yung desire ng mundong ito. Yeah. So that's the negative traits na kailangan natin i-deny. Pangalawa, kung i-deny natin yung dalawang bagay na to, ano yung positive attributes na dapat meron tayo? Verse number 12, nakikita niyo po sa verse 12, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So pag sinabi pong we should live, ito din po ay nasa aorist tense. Ibig sabihin, it's a one-time event. Hindi ito nagpapakita na daily, kailangan, well, of course, we need to live, daily live na may soberly. Pero yung grammar na ginamit po dito ni Paul, yung word, ginamit po niya ay isang one-time event. Tinuturuan tayo ng biyaya ng Diyos na sa buhay, sa point of time natin, magdi-decide tayo na mamumuhay tayo ng soberly, righteously, and godly. So, anong tatlong karakteristik na ito? Yung una, ang mga mananampalataya should live soberly. So, merong tatlong adverbs kayong makikita. Ibig sabihin, word na nagpapakita paano tayo mamumuhay. Una, mamumuhay dapat tayo ng soberly. Pag sinabi kong soberly, meron kang mastery sa desire mo, sa impulses mo, or sa emotion mo. Yung word na sober po dito, kung kayo ay, kung nanonotice nyo, sa buong Titus, ilang beses sinasabi ni Paul, you need to live soberly. Right. Kailangan mong magkakontrol sa iyong desire. At ang ginagawa pala ng biyaya ng Diyos, tinuturuan tayo to live soberly. Mastery ng ating desire. Kapag ka merong problema, kung halimbawa, kung gusto kung may problema, may pagsubok na dumating sa buhay mo, ang gusto ng iyong flesh ay ma-depress, magmukmok. Pero kailangan ma-master natin yung ating emotion, yung ating desire, and so on and so forth. Pangalawang adverb na makikita niyo po dito, the believer should live righteously. Righteously, ibig sabihin po nito, it refers to fairness or integrity or moral uprightness. Kung halimbawa, sabi nung sign, fall in line. Ang maraming tao ayaw mag-fall in line, pero kung ikaw Kristiyano that is living righteously, you are going to fall in line. Kung kahit sa yung community nyo, puro cheating ang ginagawa, pero ikaw hindi ka mag-cheat, you are living righteously. Right. Ibig sabihin po nito, ine-emphasize po nito o yung pamumuhay na ginagawa mo kung ano yung tama according sa standard ng Panginoon. That's living righteously. And lastly, living godly. Mamuhay ka ng maka-Diyos. Ibig sabihin po nito, ito po yung buhay na nagpapakita ng reverence or devotion or piety toward God. Ine-emphasize po nito yung isang klase ng buhay na nakapaikot sa pagpupuri sa Diyos. Na yung buhay mo, yung pang-araw-araw mo ay umiikot sa mga action na nagre-resulta ng ikaluluwalhati ng Diyos. Yan po yung godly. Soberly, mastery ng desire, ng emotion. Yung righteously, do what is right. Pangatlo, godly, you're doing the things that is honoring to God. At sinasabi dito ni Paul, kinungklud niya yung huling bahagi ng verse 12, in this present world. Kailan natin ito ginagawa dapat? Kailan natin kailangang maging sober? Kailan natin kailangang maging righteous? Kailan natin kailangang maging godly? Pag nasa langit na tayo? No. Paul said, in this present world. Right. Ang mundo kung saan, ang mundo po natin, puno po ito ng kasalanan, puno po ito ng mga bagay that opposes God, and the Lord wants us, through the help of the grace of God, that we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Yan po ang kagustuhan ng Panginoon. So, kung titingnan po natin, ang biyaya pala ng Diyos, ito pala yung nagtitrain. Ang tanong, na-train ka na ba ng biyaya ng Diyos to deny ungodliness and worldly lust?
Na-train ka na ba ng biyaya ng Diyos na mamumuhay ka ng may kontrol sa iyong sarili? Na mamumuhay ka ng matuwid at mamumuhay ka ng maka-Diyos? And that's something that you need to ask yourself. Yeah. Now, ang tanong po natin dito, yes, we know that ito po ang binabanggit, pero hindi ba pumasok sa isip niyo, Brother RJ, paano nangyayari yung training? Paano? We know that the grace of God, yan po ang nasa Word, nasa Scripture, the Word of God is teaching us to do these things. Pero paano kaya? Paano kaya ang grace of God, yes, unmerited favor of God, yes, unmerited grace of God, paano ito magagawa ang buhay ko na magkaroon ako ng buhay na may denials, ungodliness, and worldliness? Paano magagawa ng biyaya ng Diyos na ako'y mamumuhay ng soberly, righteously, and godly sa mundong ito? Paano kaya? Now, may isang lalaki na homeless, isang lalaking homeless, we can say it na taong grasa. Nakita, nasa kalye lang siya, wala siyang tahanan, wala siyang pamilya, mas madunis yung suot niya, marumi siya, wala siyang proper hygiene, nandun lang siya, homeless siya sa street. At merong mayamang lalaki na dumaan sa street. At ang ginawa ng mayamang lalaki, dahil siya'y mayaman, kinuha niya yung homeless man, dinamitan niya yon, nilinis niya yon, at anong ginawa pa niya? Ginawa pa niyang sariling anak, yung homeless man na yon. Ginawa lahat ng mayamang lalaki na yon, dahil sa awa niya dun sa isang homeless man, kawawa naman tong tao na ito, dadalhin ko siya sa aking mansyon, liliguan ko siya, lilinisan ko siya, bibigyan ko siya ng bagong damit, at gagawin ko ang lahat para maging tao, maging maayos siya. Now, ang tanong, kung yung homeless man na yun, mas pinili na bumalik sa pagiging homeless, ang sasabihin niya sa mayaman, Sir, alam ko na maayos na yung damit ko, alam ko na salamat dahil ginawa mo ako nito, pero anong iisipin ninyo kung yung homeless man na yun ay babalik uli doon sa kanyang sariling kalalagayan? Kung mapapansin niyo po, ganun din po tayo bilang mga mananampalataya. Alam niyo po ba na yung biyaya ng Diyos, tayo ay parang taong grasa. Tayo ay magpangit sa itsura ng Diyos dahil po sa ating kasalanan. Pero one day, the grace of God had appeared. At binanggit nga ng verse 14, which we're going to talk about next week, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity, and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Alam niyo po ba kung ikaw ay ligtas ngayon, before, ikaw ay taong grasa dahil sa iyong mga iniquity. Dahil sa ating mga karumihan na paglabag sa utos ng Diyos, tayo po ay puro iniquity. At alam niyo po ba, 2,000 years ago, ang ating Panginoong Kristo po ay nabayubay sa krus po ng Kalbaryo, at yung dugo po ng ating Panginoong Kristo, yun po ang naglinis po sa ating pong mga kasamaan. Yung pong dugo, yung katawang nabayubay, yung katawang naduro sa krus po ng Kalbaryo, at yung dugo pong naganak sa krus, yun po ang nagtubos sa iyong mga kasalanan. At alam niyo po ba na ginawa ka ng Diyos, kung ikaw ay Kristiyano today, ginawa ka ng Diyos na peculiar people, kakaibang tao. Hindi ka na mukhang taong grasa, ginawa ka na ng peculiar people ng Panginoon dahil sa Kanyang ginawa. At kung ikaw Kristiyano, marirealize mo lamang yan, wait, I don't deserve my standing right now. Yeah. Don't you know that kahit wala pa tayo sa langit, we are seated with Christ in heavenly That's places. right. Just to Amen. think about that. Right. Nandito pa ako sa lupa, but I have a place in heaven because of Christ. Just to think na ako ay kapwang tagapagmana ni Kristo, darating ang Panginoong Kristo, at ang sabi ng Scripture, ginawa akong kapwa tagapagmana, fellow heirs of Christ. Now, kung yan ay Kristiyano, marirealize mo lamang, don't you think? Babalik ka doon sa dati mong buhay ng taong grasa? Yep. Don't you think? Mamumuhay ka ng soberly, righteously, and godly sa mundo nito?
And that's how the grace of God is training us. Kung marirealize mo lamang kung ano ang ginawa ng Diyos upang tubusin ka sa kasalanan mo, at kung makikita mo lamang Kristiyano kung paano ginawa ka ng Diyos, a peculiar people, zealous of good works, yan ang magbibigay sa iyo ng pananaw, I should deny ungodliness. That's right. Bakit ako mamumuhay ng buhay na walang pagkilala sa Diyos? Bakit ako maglolong sa mga bagay ng mundo? I am a peculiar people. Tinubos na ako ng dugo ng Panginoon. Bakit ko pa gagawin yun? Right. Anong dapat kong gawin kung ako'y tinubos na ng Panginoon? I need to live soberly. I need to live soberly na sa tulong ng Scripture ay makokontrol ko yung aking sarili. Sa tulong ng Scripture, malalaman ko how to live righteously in this world. At sa tulong ng Scripture, mamumuhay ako na magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. That's godly sa mundo nito. And that's the grace of God can train us. Now, ikaw Kristiyano, I don't know yung situation, pero una kong tanong, naranasan mo ba ang biyaya ng Diyos? Naranasan mo ba ang biyaya ng Diyos? Ang biyaya po ng Diyos, pakinggan po niyo ito po ay isang event ng buhay mo na pwede mong maranasan. In my case, when I was 13-year-old, when I repented of my sin and then put my faith on our Lord Jesus Christ, that's the time that the grace of God, I experienced the grace of God. And that time also, when I realized what Christ did for myself, katulad ako ng isang beggar, katulad ako ng isang homeless, pero nung nakita ko nung tinupos ako ng Panginoon sa aking mga kasalanan, yung biyaya na ito ang nagturo sa akin, I should deny ungodliness. And I should deny worldly lust. And I should live a kind of life na magbibigay galak sa Panginoon. Ang tanong, kaibigan, na-experience mo na ba ang biyaya ng Diyos? I'm not asking kung ikaw ay church member. I'm not asking kung lagi ka nag-church. Kasi si Judas, 3.5 years siyang naging church member. 3.5 years siya naging pastor. Pero hindi niya na-experience yung biyaya ng Diyos. That's right. Namasdan niya yung biyaya ng Diyos, pero reject niya yung biyaya ng Diyos. Kaya kay Kristiyano, o kaibigan, kumusta ka ngayong umaga? Naranasan mo ba ang biyaya ng Diyos? Ang nakakamangha po sa kabutihan po ng Diyos, anytime pwede kang mag-respond sa tawag ng Panginoon. Anytime, tinuruan ka na ba ng biyaya ng Diyos na magkaroon ng buhay na gusto mong i-deny ang worldliness? Yes, from time to time, I know na tayong Kristiyano, bumabagsak tayo sometimes sa worldliness, pero yung puso mo, kumusta? Meron ka bang puso na, I want to deny ang worldly lust? Kasi kung hindi pa, probably you never experienced the training of the grace of God. So it's today is the day of salvation. You can be saved today kung hindi ka pa ligtas, kaibigan. At para sa mga mananampalataya, next week, titingnan po natin na yung biyaya po ng Diyos, meron tong future, may attitude ito of looking something forward. Tayo mga mananampalataya, we need to live in this present world, but Paul said, we need to set our affection forward. That's right. When we're going to talk about the blessed hope next week. Shall we pray? Ama namin Diyos, salamat sa inyong pong biyaya, kung saan ito po ay inyong pong itinago nung bagong nilikha po ninyong lahat. At salamat na nung si Jesus Christ ay nagkatawang tao, namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. At napakinggan po namin ito sa pamamagitan ng mga apostol at sa kanilang mga writings. Salamat Ama dahil kami inabot po ng inyong pong biyaya. At salamat din Ama na ito pong biyaya po na ito, kung amin lamang itong marirealize at isa sa buhay, ito po ang magtuturo po sa amin na i-reject ang worldliness and ungodliness at mamuhay kami ng buhay na mayroong pagkontrol sa aming sarili, pamumuhay ng tama at pamumuhay ng makadiyos. Tulungan niyo po kami na inyong pong salita at hindi po bumalik ng walang kabuluhan sa buhay po ng mga tao. Sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo, Amen.